ta sa una nga gi-challenge ta nga natay church fasting. Ay no dako kahimuan. Kay una kita na ako nga kani resulta po ni prayer and fasting. Kani na-enjoy na to karon resulta ni sa prayer and fasting. Na ay gitugot sa Dios sa atong church way back years ago. Kung wala ay prayer and fasting, ambot lang unsay dagway, unsay kahimtang sa tong simbahan. Pero unsay nakapadayon na to, until now nakapadayon ta. Prayer and fasting. Amen? Wanang salamat sa Ginoo gitudloan ta ani. And isa ni sa mga sekreto aron mga church mahimo ta nga makapadayon ta munang salamat sa nag-appeal. Salamat sa nag-participate. O sa mga kami also wala ngay ta grasya sunod. Masin sunod kay every third Sunday man sa month. Okay? So di ta maglangan. Di na to kalimtan before sa tamo ato sa tong pulong karong Wednesday ang atong midweek service. 6 o'clock, dayon Thursday, ato ang soul winning drive, and so Friday po ato ang prayer meeting. Okay, so pray na ito na, and salamat sa Ginoo nga na mga katigom ta natay mga instances mga tigom ta way lain aron feed pud ta gikan sa pulong sa Dios, and himo ta sa mga butang kay himaya sa Dios man ngani nato. Okay, so dita maglangan ato ta sa pulong sa Dios. 1 Thessalonians chapter 1, ato na lang basahon verses 2 and 3. 2 and 3. Okay, atong kuan niyo sa whole verse, whole chapter verse until verse 10, pero ato lang basahon ning duha ka verses, verse 2 and 3. Dungano pagbasa. Okay? 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. Ready, read. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Dios, magapanalangin siyang pulong, magampo ta. Dalaygon nga Dios, salamat kayo sa imuhang faithfulness padayon Lord, and sa imong grasya. Aning orasa Lord, padayon ka gadala uban sa imong katawhan. Salamat Lord sa pag-uban kanimo gikan sa prayer and fellowship Lord sa ladies, yung people's program, sikap, fellowship, yung men, discipleship. Lord, salamat kayo. Salamat po Lord sa imong katawhan. Salamat Lord until karon nga nam sa mga afternoon service. Salamat jugayo. Tungod lang po ni sa imong grasya. O Lord, nagpray mi. Salamat kayo sa gayon Lord din opportunity din kami makatuon sa imong pulong. Salamat kayo nga kami katinuoran sa imong pulong Lord. Salamat kayo. Nagpray lang jud mi. Ikaw lang jud maghatag na mag-wisdom. Sabtan lang namo Lord sa yano kani imong pulong. Lord, we pray Lord nga ikaw sangkap Lord kanako sa magdala sa imong pulong. Ikaw magapuno kanako Lord sa kuang pag dala ni ikaw kikstorya Lord sa imong katawhan pinaag sumita ko Lord, o sa pagpadayon namo karon ikaw lang jud Lord tugutan namo Lord magauban ka namo. Dalaygon kay ka ug puro sa ngalan ni Jesus. Amen. A life that differs. Ang kinabuhi nga ay kalainan. Kung kita nato diri gisugdan nato ni last Sunday sa church sa Thessalonians, kung unsa sila unsa ka blessing
tubangan ni Paul nga si pastor nila or nagtukod sila nga church, nagagamit sa Dios nga nagsugod sila nga church, and bisan wala na si Apostle Paul dira, kini lakaw siya sa after mga 3 weeks nila nga pagkuyog niya sa katauhan sa mga Thessalonians. After 3 weeks, gigugukod siya sa mga katauhan dito nga negatibo sa pulong sa Dios. Siya ni Biya. But after a year, after pila ka months, nga nakita ang growth sa katauhan sa mga Kristohanon sa Thessalonica. And nakita niya ang diferensya. And then tungod sa kalainan nga compare sa other churches, o mag-compare po nga makita na ito nga nahimo silang example. And muna nakita nato sa verse 7 nga, so they were examples to all that believe in Macedonia and Achaia. Tanaw na ni kining kung geographically kaning Thessalonians isa ni sa capital city sa Macedonia. Nga sa churches sa Macedonia, kaning Thessalonica, the Church of Thessalonica, nahimong model, nahimong example nila. Ano man, nagpuyo sila nga kinabuhi nga diin na ay kalainan. Muna nga kita nato diri itong itun-an diri sa kinabuhi kani sa mga katawhan no sige ipakita sa katawhan sa Dios. Makita ni Apostle Paul muna sa verse 3 nato nabasa rin, remembering without ceasing your work of faith, your labor of love, and the patience of hope. So tumiyagi Sunday, kaning work of faith, ang kita nato diri is kanang pagtrabaho sa Dios sa pagtuo nga naa nimo. Muna mo resulta na siya nga naadyoy kanang ang evidence ana is naay kausaban jud sa imong kinabuhi. Amen. Naay kausaban sa imong kinabuhi. Nga sa dihang nituo ka ni Jesus Christ, isipong person manluwas. Diha nga time nga nagtrabaho ang Dios, nagtrabaho ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. And as a fruit niya na, and as ang ebidensya niya na, nay kalainan, nay kausaban sa imong kinabuhi. Muna ang asa makita natin, mabasa nato sa verse 9, for they themselves show of us what manner of entering we had we had unto you, and how ye turned to God from idols. Nga tungod sa pagtrabaho sa Dios sa ilang kinabuhi nila, nga sa una kani kung tan-awon niya dili niya sila mga Hudiyo na uban ni mga Gentiles ani nga nagsimba sila sa Dios. Nagsimba sila sa Dios. Under sila sa bondage nga nagtuo sila nga kanang na faithful kay sila ba nga kuan naman na ilad sila sa nagtuo sila nga mo ni sakto pero di ay. Pero salamat sa Dios tungod sa kausaban mo na ba nga naay kausaban nga dili na sila nag-worship sa mga nga idols kundi dito na sa tinuod nga Dios. Amen. Og mo na nay isa sa ebidensya. Og mo na sa tuwa sa salamat sa tuwa kinabuhi nga yes ang Ginoo naginahinay nga nag-change sa atong kinabuhi nga sa una sugod ka nga kanang faithful kay ka pero karon faithful kay ka sa simbahan nga gituhuan nimo pero nagsimba dig Dios pero karon salamat na nga you're serving and you are worshiping the true God. Amen. And that's working. Muna na ang trabaho sa Dios sa imong kinabuhi. Muna ay change of direction. Nga sa una, dito ka, nagkuyo ka sa mga idols, i-worship ka mga idols, faithful kay ka sa program sa mga simbahan nga nag-worship sa idols. Pero karon diri ka sa simbahan or sa nagpagamit ka o ni-worship ka sa Dios sa simbahan nga nagsimba sa tinuod nga Dios. There's a change of direction and a change of desire. Nga sa una, ang imong desire lang Diyod nga
malipay ang gituhuan nimo nga sakto. Malipay ka nga, mabitang kabantay ka, kinumdum ko sa mga classmates ako before, sa elementary pa nga, morons nga naa sila, ni-serve sila sa simbahan. Kuwan sila ba nga, kanindot ba sa kong gihimo? Himo kong nga nabitang mga sakristan, naimo sila nga ni-serve sila. Pero salamat sa Ginoo sa diyang nausab ta, yes, atong desire na watay lain nga, yes, i-worship na to ang Dios, tinud-anay. It's a change of desire. O nga dili lang nga mo worship ta, kung dili na matag-usa na to, ba nga makaila yun ta more sa Dios. Nga sa, kay, dili man tanan nagbata rin, nga sa imong, maybe sa imong, naka sa mga 20s, naka sa mga 30s, dito ka na save, dito ka nakilas, tinuod nga Dios. Nga, at that age ba, kayong ka nga, Lord, tagahay pagkugkuan, Lord, nga makaila pa jud ko nimo bi. Na kay hunger, na kay thirst after righteousness. Makita natin sa Matthew chapter 5 verse 6. Na kay hunger, makaila sa Dios, na kay thirst after righteousness. Ang sa blessing sa Dios nga iyang gi-promise ato nga sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Nga hinahinay po ng Dios po nagpasabot na to. Nga the more ta nga nagsimba, the more na to nasabtan na to, o the more na to nakamit naatay clue sa kalainan before, o karong, ayot makakita mo na. Amen? Nga sa imong life before, o sa imong life nga nagatubang nga you're worshiping idols, o karon nga nagsimba ka sinuon nga Dios. Wala nga, there's a change of direction and a change of desire. Munang sa ato ang Kristohanong kinabuhi, na ang Ginoo nakig-uban mo na ang ebidensya nga naay kay kalainan, pinaagi sa kanaa kay kausaban. Okay? Kanaa kay kausaban. Kaduha, makita na to di, padayon ta sa kaduha. Padayon ta sa, makita ta gyapon sa verse 3. Kaning, remember without ceasing your work of faith and labor of love. Labor of love. Makita na to dira, nga ikaw kanabit ang resulta sa imong gugma, sa dihang na-save ka. Sa una, sa dihang na-save ka, magsugod pa lang nimo nga na-save ka. Yes, it's your faith nga gi-build up sa Dios. Imong pagtuo nga kanabit ang ni-increase imong faith and knowledge of Jesus Christ. Pero as nagkadugay ka sa diyang na-save ka, nagkadugay ka sa Kristohanon, isa sa gi-develop nimo, isa na ang na-develop sa imong pagka-Kristohanon, gugma sa Dios. And that is the labor of love. Okay? Makita nato na nga naay gugma, nakigugma sa Dios. Nakigugma ni Jesus Christ. Wala kong kagugma gani, wa di kay lain nga nagpamatuod nga naa kay gugma. It's commitment. Muna nga, ang unsay ebidensya nga naatay atong kinabuhi, lahi sa uban, it's a life marked by commitment. Natay commitment. Sama bitaw kanang magtiayon, mag-uyab ba? Kung tinuod jud ka nga naigugma nako, ala. Kinala na commitment. Naay pakigsaad. Naay, ano ba nga? Kumitar ka ba? Di lang bitaw nga tama na sa imong pagstorya, kung nagsugod na sa imong kasing-kasing. Sugod na pinagis gugma. So, asa ni nakita na to day? After sa verse 9, kung sa may ebidensya ni, for they themselves show of us what manner of entering we had unto you, and how you turned to God from idols. That was the last phrase, to serve the living and true God. Ang ebidensya dahil sa imong gugma sa Dios, nangalagad ka sa Dios. Amen? So makita ni Apostol Paul nga sa dihang ang ilahang
ang mga katauhan sa Thessalonica, sa dihang sila nabalik mabitag na nakuha nila ilang kinabuhi ba nga nakabalik sila nakabalo sa report ni apostol sa mga katauhan sa mga Kristohano sa Thessalonica nga mo nilang gihimo nila ingon si Apostol Paul ba nga na-develop jud nila ang ilahang pagigugma sa Dios. Unsa ebidensya na pinaagi sa pagpangalagad nga ang mga katauhan sa Thessalonica nangalagad sa tinuod ug buhi nga Dios. Mo na ebidensya. So kinahanglan masabtan nato na nga dili lang ang taman kung ang kalibutan karon tama na sila sa baba daghang kay maingon ba nga nahigugma mo ko sa Dios. Pero sa ebidensya niya may mga Kristohanon nga nahigugma man ko sa Dios. Naman ko'y paghigugma sa Dios. Unsa may ebidensya nimo? Pero makita nato di sa life sa mga katauhan sa Thessalonica, they serve the living and true God. Di lang nga they turn from idols, from idols unto God, they turn to God from idols, kundi nipadayon sila nga nangalagad, to the point, nangalagad sila sa buhi nga Dios. Na usa ka pastor sa US, isa ka statement niya nga, if you say that you are saved and do not serve God, you are a spiritual fraud. Malikon ako ha. If you say that you are saved and do not serve God, you are a spiritual fraud. Ngayon ka nga ikaw luwas, pero wa ka nangalagad sa Dios. Ang imo ang spiritu, kanang naa ka sa kanabitang espirituhanon nga bakak or pangilad. Sa sabot ana, mura ka nangilad sa Dios. Kaya ang ebidensya nga nahigugma ka sa Dios, mangalagad ka niya. And then you're committed. Una word nga natin, commitment. So before makita nato diri, nga naman nga gi-emphasize man yun diri to serve the living and true God. Kaya sila, makita na ba nga, sila sa una for how many years sa ilang life nila, before sila naka-receive or before sila nakadungog sa gospel, they're serving idols. It's faithful kay sila. Pero tungod kay nakadungog sila sa kamatuoran, kabalo sila sa amon ang kamatuoran nga dili day kana lang gihimo day dili lang giserve day dili idols din na dili din tinuod nga Dios. Sa dihang kaila sila sa tinuod nga Dios, wa sila wala sila panagana nga nangalagad sila sa Dios. Ano man, it's a living and true God. Ato ta sa Psalm 115. Kita natin, masabtan naman rin. Kaya unsa day ka-blessing, unsa ka-blessing nato nga mga katawhan sa Dios. Kung kinsa, kanama, ang Dios nga atong gisimba ba? Dios nga atong gilagaran. 115. Verse 3, sugot sa verse 3. Psalm 115 verse 3, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Mao ba na atong Dios? Mao ba na ang Dios nga imong gisimba karon? Mao ba na ang Dios imong gialagaran karon? I hope nga muna. Yes, muna atong Dios. He's in the heavens. Yes, di na to makita. God is a spirit, pero kabalot ang naa siya din ha. He hath done whatsoever He hath pleased. Ano man day? Compare na to sa idols, verse 4. Their idols are silver and gold, and the work of man's hand. Wa pa ta na save. Mo ba ni imong gilagar? Mo ba ni imong gisimba? Diriba ka ni duol, diriba ka ni ampo. Naman? The work of man's hand. They have mouth, but they speak not. Di ba? Grabe ka, pila ka buntag, udto, gabi. Duol ka dira.
Yes, kakita ka silang baba. Pero wa dyan sila ningon nga, oh, sige to bagunti ka. Di ba? Alisod po kayong mumingon sa uno, di mo kalagi po ka. Pero alam Diyos, yes, kabalota nga naa siya baba. Pero wa na to nakita. Pero kabalota nga naa, nakigstorya siya na to. Amen? Through His Word. Eyes have they, but they see not. Kaya tanaw ni mo na nga. Nakoy nastorya, nakadungog o na kuan ba nga, manghimuay bitawan ng mga kuan, mga display ng sa kuan, either sa Santo Niño, sa Maria. Na sila work of, kuan na sila style na nga, pag drawing sa mata, nga, bisad asa ka nga angle, mutanaw niya, ano na bang, ikan diri no, tubangan ka niya. Mutanaw nga, siya naglingi nimo, nagtanaw nimo ba? Then mo isbog po ka diri, nga magpabilin, magyapon siya dira. Pagtanaw na sa nimo dira, nga mora siya, nagtanaw, ning sunod nimo. Una na sila, isbog man po ka diri. Nga mora po siya, nitanaw na po ka nimo. Muna ilahang isa na sa mga i-perfect nila. Nga, paminaw nila, nga galal, katanaw ra ba nako niyo? Pero sa kamaturan ba, yes, they have eyes, but they see not. Amen? Pero ito ang Diyos, kabalota, nakakita siya sa itong sitwasyon. Amen? Bisan pa asa ta mo tago, kakita ang Diyos na to. They have ears, but they hear not. Kaya makita ni mo na, naayon, sama ko na. Pero wala na sa kadungog sa itong request. Wala na sa kadungog sa itong hilak. Wala na kadungog sa itong agulo. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. Kita na to ba? The difference. Nga sa una, muna itong ludhan, muna yung giludhan, muna yung faithful kay dira. Pero karon nga kabalot, as kamatuoran, our God is in the heavens. Yes, naa siya dito, pero yes, nakakita siya na to. Nakadungog siya sa ato ang mga gulo, nakakita siya sa kahimtang na to. Istorya siya na to. Kikuyog siya na to. Muna nga, kaning mga kumubalik ta sa 1 Thessalonians, muna yung nasabtan sa mga Kristohanon dito. Nga, for how many years sila nagkuhan sa idols, pero sa diyan nakaila sila sa Dios. Wa na sila ilain, kanami itong i-consider sa ilang mind nga, hey, this is the living and true God, munang ako ning alagaran. And then, mo naghatag ng commitment nila. Muna makita na to dira nga sa mga katauhan sa Thessalonica, nasabtan nila ba nga ano na yung naluluwa sila, una rin conversion man nila na aron mo serve. Huwag mo na yung principle, kinahanglan masabtan na to, nga we are saved, una sa nan, we are saved to serve God. Huwag mo na yung purpose sa Diyos, sa ito ang kinabuhi. Kung dugay na kang Kristohano, wala ka kapangalagan sa Diyos, there's something wrong sa imong faith, no. There's something wrong sa imong heart. Wa ni mo ang gugma sa Diyos. So makita na to dira, nga the living and true God, sabta na to na, is worthy of our praise, is worthy of our worship, and is worthy of our service. Mapita sa Romans chapter 12, verse 2 nga, ato sa Romans chapter 12, verse 2. Ako lang i-quote, kaya nakalimot ko sa iyang kuwan. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind, that ye may prove, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sa atong Kristohanong kinabuhi na karon,
Wa tay lain tinguha nga yes, we present our bodies a living sacrifice nga magamit sa Dios. Because He is our reasonable service. Sa reasonable service, dili something special, dili something kanang yes, kapoy, yes, kanang time consuming, but di na to kalimtan nga it is just a reasonable service. No matter what unsa kahago ni mo sa pagpangalagad sa Dios, dili na extravagant nga service, it is a reasonable service. Unsa may reasonable service? Kana ba nga naay rason. Pero i-compare na nimo sa gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Layo ra kay na. Mo nang di ka kaingon nga kani akong gihimo, kapoy kay ni, kani akong gihimo, grabe kani ka special, grabe ka tiring whole day ni, whole week ni. Hey, it is just a reasonable service. Mga lagad ta sa Dios. Di ta ka pangalagad sa Dios kung dili ta wa tay gugma sa Dios. Amen? Wa tay gugma sa Dios. Muna nagkuyog na, mo resulta dyan na, nga, di ta ka makapadayon, or di ta ka makapangalagad, o di ta makapadayon pangalagad sa Dios, kung wa tay gugma niya. Wa tay commitment, kung wa tay gugma niya. Ang backbone sa atong commitment nga na sa Dios, it's our love for Christ. Makita na ito dira. Ato tanan Apostle Peter. Wanay mo si Apostle Peter. Example ni. Nakita na nabasahan na ako ni. Nga si Apostle Peter. Kamanday mo si Apostle Peter, grabe man siya mo defend sa Dios. Even gani mag-ingon siya nga, Lord, iwam ko yung lain, ikaw man ang Dios. Ikaw man to ang Dios. You are the Messiah. Magani to the point nga makigpatay yun siya. Tingnan niyo, Lord, di ko musugot nga na, mo ni may tabo ni mo. To the point nga naabot ni sa Gethsemane, naninidakop ni Jesus Christ, nga iya ni bolt, ni kuha niyo siya sa sword, kung iyang iputol ang dunggan. May gani, dunggan ra, nakalihay man. Pero niabot sa life ni Peter, gideny niya si Jesus Christ thrice. Amen? Gideny niya si Jesus Christ thrice. Ato sa John chapter 18 verse 17. Gideny niya Jesus Christ. Sugod sa verse 17. Sa dihang na si Jesus Christ, daan na dito, nadakpan na siya, na sa mga giatubang na siya, sa mga leader dito, sa mga kon dito. John 18 verse 17. Then said the damsel that kept the door unto Peter, art not thou also one of this man's disciple? He saith, I am not. First. And Simon, verse 25, ambak nito sa verse 25. And Simon Peter stood and warmed himself, that they said, therefore unto him, art not thou also one of his disciples? He denied it and said, I am not. Twice. Second. One of the servants of the high priest, being his kinsman, whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him? Imagine, katunan no iyang parente sa iyang gigiputlan. Sure yun to, kaila yun to. Verse 27, Peter then denied again, and immediately the cock crew. Wa pa ni tiktilaok ang manok. Gideny na ni Peter si Jesus Christ thrice. Nga naman to nga, niabot man Diyos sa life ni Peter. Nga unsa siya ka faithful, naa siya sa inner circle. Pero kaning a moment, gideny man niya si Jesus Christ. Ang naka-diagnose po unsay problema ni Peter, si Jesus Christ ra po. Kaduhang nag-abot sila, ikaduhang sa diyang si Jesus Christ, nabanhaw na, yes, siya nagpakamatay sa cross, kaning panahon na, gilubong siya, after 3 days, nabanhaw siya.
And then first, kita siya sa mga disciples. Although wadyo kayo sila conversations ni Peter. Pero naas Peter ato, ang nagbutang sa pulong sa Dios ato, kay si Thomas ang wala. And kaduhang meeting nila, kung makita na to ato sa John chapter 20. John chapter 20. John chapter 21. No? And to the point, si Peter, wala. The verse 3, ningon siya, I go a-fishing. Balik siya sa kalibutan. Balik siya, nga wala. Kung sa unang nahimo siyang fisher of men. At karon balik yun siya, nga naa siya sa kanang iyahang usual nga panginabuhi. Pero si Jesus Christ, they caught nothing. And then si Jesus Christ na to, nang-invite ganila nga, primero na niya, cast thy net on the right side, muto nga, ng mga isda dira. And then, after ato na sila, humana sila ng isda nila, na ato sila sa shore, na si Jesus Christ, so nang-andam siya sa mga nanay gisugba dito. Uy, pagkaon na po, sinugba na po. Lang, hapit naman lang. Pero sa dihang, si Jesus Christ, nag-istorya siyang Peter. Ato sa verse 15. Nakitaan sa Diyos sa problema ni Peter. So verse 15, so when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, feed my lambs. First. So, verse 16, and he said unto him again the second time, Simon, son of Judas, lovest thou me? Lovest thou me? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, feed my sheep. And he saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, that thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. Atong time nga, si Peter, gideny niya si Jesus Christ, to the point nga, naabot lang siya nga, nibalik siya nga, ingon siya nga, I go a-fishing. Kasi problema ni Peter, nakita ni Jesus Christ. 3 times po, makita nato ni si Jesus Christ, gipangutan na si Peter, lovest thou me? More than this. Lovest thou me? Nakita ni Jesus Christ, unsay wala ni Peter, unsay wa na develop ni Peter, iyang gugma ni Jesus Christ. Iyang gugma ni Jesus Christ. Ug mao na makita nato sa atong life, nganong dali-dali ra bitaw ta nga gamay lang ang pagsulay, mawala din ta, gamay lang ang pagkuan, mawala din ta, muundang na din na din ta makapadayon. Wa nato, kada bitaw wa pa kagamot ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Wa pa kadangamot bitaw nga supposedly nga makita nato ba nga ang padak-an nato ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Ug sama makita nato sa life ni Peter, katulo jud siya. Gipangutan na ni Jesus Christ. Ngano? Katulo mo po niya gideny si Jesus Christ. There's something wrong sa iyang heart. There's something wrong sa kita ni Jesus Christ kasing-kasing ni Peter. Ug mo po na sa tuwa po, muna nga, gamay lang ako, di ta ka pangalagan sa Dios, gamay lang ang muundang na pagpangalagan sa Dios. There's something wrong. Sa atong heart, there's something wrong. Naikulang sa atong gugma sa Dios. Yes, pwede ta. Sama ni Peter, niyo siya nga, yes, Lord, kapalo man nga naigugma ko nimo. Si Jesus Christ, kayong mga, di pa yun inana ang pan Peter. Di na ito kalimdan. Kung wa bitaw tayo klaro nga, wa yun tayo tinudan na bitaw nga commitment bitaw sa Dios ni Jesus Christ. There's something wrong sa itong gugma niya. Yes, pwede ta mingon nga gugma ta sa Dios. Pero dili na siya dun. Ano man? I-test na ba na sa Ginoo? Huwag mo na nakita, mabubalik ta,
nganong ang mga katawhan sa Thessalonica, mubalik ta sa Thessalonians, nganong katawhan sa Thessalonica, yes, nagapadayon sila. Balik ta, ato ta, 1 Thessalonians. Verse 6, ato sa verse 6. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Nga yes, naa sila'y affliction, afflicted sila, naa sila'y paglutos, naa sila'y pagsulay. Pero nga unsay naa lang yapon nila, unsay naa nila, naa sila'y kalipay. There's joy in serving Jesus. Nga naman, tinud-anay ilang gugma sa Dios. Tinud-anay ilang gugma sa Dios. Mo bitaw sa ato ang gusto ra nato nga gusto ra bitaw ibaylo ra nato ang believer, ibaylo ra nato na atong mga kwan sa rules and regulations diri. Ano man? There's something wrong sa tong gugma ni Jesus Christ. Pwede itang maingon nga, oy, may gugma man ko sa Dios. Mo sa ebidensya ana. Gamay lang ang mga kuan, adin na, mundang na tani. Adin na lang tamo padayon, oy. Pero makita nimo ang mga katawhan sa Thessalonica, yes, with much affliction. But in spite sa affliction nga nilang nadawatan, naa nila ang kalipay. Nga the more silang afflicted, the more sila naikalipay, and the more sila nagapadayon, nag-serve sa Diyos. Commitment. Pero nga naman sa yung si backbone sa commitment, atong gugma sa Diyos. Ang gugma ni Jesus Christ. So munang balik ta diri. A commitment of Christ means follow. Una, kinalan, mingon tang nigugma ta sa Dios. Una, makita nato diri sa mga verses nga masabta nato. Una, the commitment of Christ means following His commands. So John chapter 14 verse 15, nga if you love me, keep my commandments. Kato ba, pasabot ana nga, kung na commitment or means natay pagigugma sa Dios, natay pagigugma ni Jesus Christ, kinahanglan mo follow ta sa iyang commandments. Kay, muna'y pinaka-basic. Ilisod kayo, dili kay kaibaluan ni, dili kay kamutuman ani nga muna'y basic nga ang pulong sa Dios imong tumanon. How much more moabot na kag-service? Kanilang simple lang nga ingon ng Ginoo, ayaw. Ingon ng Ginoo, kana buhata, kamo na buhata. Amen? Muna nga, nagsugod na, nga, when ma-develop ang nakikigugma sa Diyos, una sa nakikigugma ni Jesus Christ, nakikicommitment ni Jesus Christ, kinahanglan kabalo jud ka mo follow sa iyang commandments. Balik ta nga, obey ta sa pulong sa Diyos. Now, if you love me, keep my commandments. Padayon ta sa John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Oh, kasimpura na. He that hath my commandments. Hey, salamat sa Ginoo. Alay, pataas yung Bible, bay. Pataas yung Bible. Gikan sa mga bata, padong sa mga dagko. Kanindot nun. Matag-usan na to, nanay Bibles. Yes, we have the commandment of the Lord. We have the Word of God. We have the Bible na. Ato na nang gidaladala. Ato na nang gibutang atong balay. Mabasa na nato na. Ato na nang buntag o tuhapon. Kung asay makabakante ka. Yes, na to. He hath my commandments and keepeth them. Dili ka makatipig sa commandments sa Dios kung wala ni mo basaha. Muna importante kayo basaho na tong pulong sa Dios. He it is that loveth me. Ang ebidensya nimo nga nahigugma ka sa Dios. Na kay paghigugma sa pulong niya. Amen? How's your Bible reading? Kumusta man yung mga pagbasa sa Bible? There's something wrong sa imong gugma sa Diyos. And he that loveth me shall be loved of my Father,
Kanindot sa promise sa Dios. Kung naday nga naata pagtipig, naatay kanang pagigugma sa pagbasa sa pulong sa Dios, di lang nga basa ato ning tipigan, ato ning ikinabuhi. Yes, ebidensya na nga kita na higugma ta ni Jesus Christ sa Dios. And nga kita na higugma ni Jesus Christ shall be loved of my Father. Na ang Dios ang command ang promise sa Dios na ang paghigugma sa Dios amahan nga na nato. Kanindot ana. Kumingo kag love special na. Dili na nga kon lang kung ingon ang Ginoo nga nahigugma siya nato, kabalo bitaw tas ebidensya sa dugugma sa Dios nato. Padayon na, and I will love him. Ang Dios nahigugma nato, ang God the Father nahigugma nato, si Jesus Christ nahigugma po nato. Iya pong gi-express and will manifest myself to him. Ano man, kung naatay pagigugma sa commandment sa Dios, sa pulong sa Dios. Magsugod jud na nga moingon ka nga nahigugma ka sa Dios, na kay pagigugma sa iyang pulong. Amen? Munang padayon nga. Mga kasugod na kapagbasa sa Bible, be faithful sa imong Bible reading. Amen? Kanino sa promise sa Dios, kana lang, stick lang tan nga promise. Ka-blessing niya na. Ikaduha, makita na rin, a commitment to Christ means living for Him. Commitment to Christ means living for Him. Ang ato ang kanang pagsalig or pagigsaad sa Dios, atong gugma ni Kristo, nga magkinabuhi ta para kaniya. Mubalik ta ba nga kung sa simple nga pag-follow His commandments, di ta kahimo na how much more living for Him. Mo bitaw na nga basic na, and then secondly, mo na siya nga living for Him. Ato ta sa 2 Corinthians, salamat Ginoo, pili sa devotional na mo every Friday, nga isa ni sa motive ni Apostle Paul nga nung naa siya, nagpabilin siya, motive niya sa ministry. Nga nung naa siya, nagpadayon siya og serve sa Dios. Nagpadayon siya nga no matter what, unsay gi-allow sa Ginoo sa iyang kinabuhi, dakpan siya, gipriso siya, gibunalan siya. Pero nakapadayon si Apostle Paul. Pero unsay iyang motibo nga nung naa siya, nagpadayon siya. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Sugot sa verse 14. Nga, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Kanang word nga for the love of Christ constraineth us is nagapugos. Mo ba nga naa say gugma sa nganak ang Kristo ug mo nay nagapush niya nga mangalagad siya more sa Dios. Kana naa man siya gugma. So nasabtan ni Apostle Paul nga kinahanglan sa gihimo, kung mubalik ta ba sa gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. Kinahanglan siya pud nga mo na po siya himuon para sa Dios. Ug nakita nato na nga ang gugma sa Dios, gipakita na niya ang gugma sa Dios nga ni nato way lain paagi na sa pagpakita sa Dios ni Jesus Christ sa gugma nato nga dili na siya taman lang siya ning istorya. Ablihan na ako na lang mubasa sa Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also has loved us and hath given himself for us. Nga si Jesus Christ sa iya nahigugma siya nimo, wa siya lain ebidensya, wa siya lain gipakita niya na iyang kinabuhi, iyang gihatag nato. No sa may pasabutan na iyang kinabuhi, siya nagpakamatay sa cross para sa tumang sala. Ug inana ang iyang pag-ingong higugma siya nato. Ug mo na tungod niya na nasabtan na ni Apostle Paul, mo po na iyang ikon bang nga kinahanglan nga ang akong kanina paghigugma nako ni
Jesus Christ, mo na mo push na ko nga, mga lagad ko. Because with that judge, that one died for all, then we're all dead. Kanang word nga, one died for all, gipasabot ana nga si Jesus Christ, nga siya sa iyang kamatayon para sa tanan. Kanang word nga, then we're all dead, pasabot ana, gitagaan ta, kanang ba nga, nahimo ta nga dead sa ato ang sinful life, sinful nature na to, nahimo patay. Muna nga, naghatag na tog freedom from sin. Kung makita na sa Romans chapter 6, nganong naatay kadaugan gikan sa sala, kay si Kristo man, nagpakamatay para sa nato, ug atong pagkamatay, apil na ang atong pagkamakasasala na. Ato ta sa verse 15. And that He died for all. Balik na sad, si Jesus Christ nagpakamatay para sa tanan. Ebidensya na ni Jesus Christ sa iyang gugma nga ni nato, siya nagpakamatay. That they which live, man ta namatay. Pero salamat sa kamatayon ni Jesus Christ, kita nabuhi ta. Kung tanaw na to sa Ephesians chapter 2, nga we are dead in trespasses and sins, pero we are quickened. Nabanhaw ta. So, sa atong pagkabanhaw, yes, tungod sa pagpakamatay ni Kristo para nato sa atong mga sala, para nato, they which live should not henceforth live unto themselves. Nga si Jesus Christ, siyang pagpakita, siyang gugma nato, siya nagpakamatay. Nga kita tungod sa gihimo ni Jesus Christ, ang atong pagkamakasasala, ang atong spirito nga patay na sa una, pero gibanhaw ta tungod sa atong pagtuo ni Jesus Christ sa gihimo niya sa cross, nabanhaw ta, yes, kita we live. Pero kinahanglan ko ng word nga henceforth. Word nga henceforth, sabi na sukad karon. Sukad karon. Tato ba ang pagkinabuhi din nimo sukad karon nga kita naka-experience or kita na benefited sa kamatayon ni Jesus Christ. Ngunit nga we should not henceforth live unto themselves. Ang atong pagkinabuhi karon dili na para sa atong kaugalingon. But to Him which died for them and rose again. Kinsa man na? Kinsa man ang namatay o nabanna og pag-usab? Ni Jesus Christ. Amen? Sa to pa sa pasabot niya ni nga kita tungod sa gugma ni Jesus Christ, nagkinabuhi ta tungod sa gugma niya, yang gipakita na, yang gihatag, yang kinabuhi para nato nga kita, yes, makasasala ta, pero nagibuhi ta niya. Nagkabadayon ta karon nga naatay bagong kinabuhi. Pero kinahanglan masabtan nato kanang kinabuhi nga imong gi-enjoy nimo as luwas. Ayaw na kinabuhia para sa imong kaugalingon. Kundili para na ni Jesus Christ, para na sa Dios nga nagluwas nimo. Ug mo na it's living for Jesus. It's living for Him. Ug mo na ni masabtan nato nga kinahanglan matag-usa nato nga kaning akong pagkinabuhi karon dili na ni para sa akong kaugalingon. Gikan ko sa mga kuan para unsay purpose ngin eskwela ka. Graduate ka high school, unsay purpose ngano ni kuha ka nga kurso. Tadi ni graduate na ka, ngano ni kuha man ka ana nga, o kana man dira man ka nang apply. Kung nang negosyo ka, nganong unsay may purpose sa imong pagnegosyo? Kung namuhi ka, mamuhi ram ka, kung mamuhi, o nagkuhan ka, unsay may purpose ni mo na? Kinahanglan masabtan nato na, watay lain ang purpose nato na, para na sa kahimayaan sa Dios. Okay, dili na magkinabuhi ta, dili na para sa tong kaugalingon. Kung di ta kasabot ana, mag-struggle jud ta sa atong kinabuhi. Sa atong Kristohanong kinabuhi, ano man, mo na will sa Dios para nato.
Nga kita masabda na to nga dili na para sa imong kaugalingon. Ato ta Galatians chapter 2. I know nakabasa mo ani, naka-quote mo ani. Galatians chapter 2 verse 20. Di ba? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Di ba? Kung man atong kwan, yes, we are crucified. Ang ato ang old nature, ang atong karaan nga kita. Yes, gilansang na kuy na. Pero nagapadayon gyapon ta. Yet not I. Dili na para sa kong kaugalingon. Dili na para nako, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Nga sa una, magtuon nimo nga, himuon lang ako para sa kong unod, para sa ko ang gusto. Hey, dili na. Para na sa Dios. Para na kang Kristo. Inumdum na sa challenge si Pastor Chris before, anong naamatan ng PPP? Di ba? Pamuhi, mananom. Why lain? For the saving of the souls. Ano naman, muna, para sa Diyos. O may lain gusto sa Diyos, nga gusto ni Jesus Christ, nga kanang yang gihimo dito sa cross, dili ito mahimong kawang. Nga ang tanan tao makadungog og iya muna nga gamiton ta. Para sa kaymayaan sa Dios. Muna ba nga dili na para sa imong kaugalingon. Pero himo nimo ni aron makakuan ko, aron na ako makapalit ko ani, aron na katukod ko ani, aron na ako ani ku ganay mong may na mag-struggle jud ka. Pero kinahanglan masabdan at sama ni Apostle Paul. Nasabdan niya, kanidi akong pagkinabuhi, di ni para sa akong kagalingon. Mo bitaw ingon siya, henceforth. Sukad karon. Kani akong pagkinabuhi nga isip luwas, isip gipasaylo or giluwas sa Dios. Giluwas gipakamatyan ni Jesus Christ, dili na ni para sa akong kagalingon. Para rin niya. Nga nagluwas na ako. Magpakamatay na ako. It's living for Jesus. Muna nga masabda na to. Ang purpose na to. Dili ta makahimo na ubalik ta kung wa ni gamot ang atong paghigugma ni Jesus Christ. Unsay nakalain na to. Daghan mo claim nga nahigugma sila sa Dios. Pero wala. Wa sila nakabadayon. O wa dyan na nakita nila. Nga naman, wala sila. Ano ba? Wala sila ebidensya na. Wala sila nag-serve sa tinuod nga Dios. Kung tinuod ka nga naigugma unas tanan, naa kay pakigugma po siyang pulong. Kaduha, ang imong kinabuhi na nimo para na sa kimayaan sa Dios. Para na sa church, para na sa iyang. So, di na nanday ko mag-una-una din sa kwan. Hey, yes, pwede man na. Pero dili bito nga mo, yun ay imuhang kwan ba? Yung after ka na ba? Sama ni Apostle Paul, nasabtan niya. O ni-grow, nitubo ang gugma sa Dios. Iyang gugma nga to ni Jesus Christ. Kinasabtan niya. Unsay gihimo po sa Dios sa iyang kinabuhi. Siya po, iyang gihatag iyang kinabuhi para sa Dios. Iyang gihimo, ihatag niya. Nagkinabuhi siya para ni Jesus Christ. Ug mo po na sa tuwa. Dili ta pun makahimo ani. Kung wala pud nato, wala ang gugma sa Dios. Kung wala tay commitment, wala ang gugma sa Dios nganin nato. Sama sa Kristohano sa Thessalonica. Kasi ebidensya nila nga nasa nigugma sa Dios. Nangalagad sila. Ilang gihatag nilang kinabuhi para sa Dios. Ug mo pud na sa tuwa pud. Sa ebidensya nga, ningon ka na nahigugma ka ni Jesus Christ.
kinabuhi ka para niya. Amen. Ako lang ikuan. I know na sige I hope nga sa kaning sa orchestra praktisa rin kaning living for Jesus. Someday ato ning kantahon diri. What a beautiful message. Living for Jesus. First stanza lang ako kanon. It's living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free, this is the pathway of blessing for me. Di ba? Ang imong pagkinabuhi para sa Jesus Christ, kinabuhi nga, tinudanay. Why lain nimo nga, i-please ya. Sa tanan nimong himuon, naa kay pagkuan niya nga knowing nga mo na imuhang paagi nga i-bless ka sa Dios. Sa chorus niya, O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. Di mo mubalik ka, di mo masabtan kung giunsa ka sa Dios. Good. Chorus. Kung giunsa ba nga unsay gihimo po sa Dios sa imong kinabuhi ba? Dili jud na mo gamot ang gugma sa Dios nimo. Di po kakabalik sa pagigugma sa Dios ni Jesus Christ. Pag ngadto kang Jesus Christ. Ano man? Yes, nasabtan niya nga nganong gihatag nimong kinabuhi para sa Dios. Kay si Jesus Christ mismo gihatag mo pud yang kinabuhi para nimo. Amen? Mo po na. I own no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. Nga akong kinabuhi, akong ihatag, sukad karon, ako ning ikinabuhi para lang jud nimo. O Christ, for Thee alone. Amen? Paktisi ni kuan na kay nindot kini minsaya. Nganon nasabdan nato ni ba? Nga akong kinabuhi di ay dili na ni para nako. Para ni sa Dios. Naman sa iyang gihimo nato, mo po nato ato pong ibalik po ang atong paghigugma kaniya. Amen. Manindog ta, Lord, salamat kayo. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat kay Lord, nagsabtan na namo. Unsa ka blessing. Unsa di kanindot day Lord nga. Ikaw Lord, nigugma namo. Ug na Lord, imo nang ang ebidensya ni ana Lord. Ikaw naghatag sa imong kinabuhi. Lord, sa Lord kami. Isip imong anak kanakan. Isip Lord na luwas mi Lord tungod sa imong gihimo sa imong sakripisyo dito sa cross. Lord, pakatuna mi nga makahigugma mi nimo. Pakatuna mi Lord nga nami paghigugma Lord nga genuine nga gugma. Aron nga Lord kami magkinabuhi Lord, magkinabuhi mi Lord para nimo. Lord, salamat kayo. Sa Church sa Macedonia, sa Thessalonica, Lord, nga ilang nang napakita, Lord. Even sa life ni Apostle Paul, ilang napakita, Lord. Nga naa siya paghigugma niyo. Ang ebidensya, Lord, iyang gihatag. Ang iyang kinabuhi na nimo. Ug mo po na sa mua. Gikan, Lord, sa mga bata. Gikan, Lord, sa mga padong, sa mga young people. Dong sa mga adults, Lord. Nga matag-usan na mo, Lord, nga kani among kinabuhi. Kay giluwas nimo, gihatag nimong kinabuhi para namo, Lord. Nga naas mong mind na mo, Lord, nga mo. Sukad karon, Lord. Magkinabuhi mi, dili na para sa mong kaugalingon, kundi Lord, para na nimo. Para sa imong buluhaton, para sa imong kimayaan. Ay mo na imong kasing-kasing, Lord. Mo gusto nimo, Lord. Matag Kristohanon, matag imong anak, Lord. Mo na ipagahimuon. Salamat kayo sa mga reminder. Lord, nag-pray mi. Katong kamatuuran, magpabilin to sa muna nagkasing-kasing. Ang itugyan ni mo, Lord, ikaw lang dyan mag-auban karon, namo, mong pagpauli, ikaw, Lord, hatag protection sa matag-usa, sa mong pag-break karon, Lord, kay wisdom matag-usa, dalaygon kay ka, sa imong grasya, salamat, Lord. Sukad pa ganiyang morning, Lord, sa pulong nimo, among nadunggan, ikan sa Sunday school, padung sa divine service, karong hapon, salamat kayo. Dalaygon kay ka.
Tanan dungog himaya, Lord, among ibalik na kanimo kay ikaw rin takos magadawat nini. Dalaygon ka, Lord, ang magyang pulot sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi, ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigawangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon, malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mubiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon og dalaygon atong buhi nga Dios.